Miggy Vlog! Hello mga nakshi! Samahan niyo ako ngayon na i-makeover yung rep namin para makasabay na rin siya sa pag-transition namin sa Team Puti at Team Kahoy. Meron akong nakita na isang whiteboard sticker dito sa TikTok, kaya binili ko siya. Siya yung naisip kong gamitin para mag-move sa Team Puti at Team Kahoy yung rep namin. So, syempre, at dahil hindi pa afford ng nanay niyong bumili ng bagong ref, kahit gustong-gusto ko nang bumili, pero hindi talaga kaya ng bulsa natin ngayon. Kaya eto, kahit papano, gusto ko pa rin namang makasabay yung ref namin sa pag-transition namin sa Team Puti at Team Kahoy. Meron kasi akong thinking na, or mindset na, kapag ayaw, may dahilan, pero kapag gusto, syempre, may paraan. At dahil gusto kong wag ma-left out yung rep namin sa pag-move namin sa Team Puti at Team Kahoy, at since alam nyo naman na napakahilig ko sa mga wallpaper or wall sticker, kaso nga lang wala talaga akong makitang magandang wall sticker na color white until meron akong nakita na whiteboard sticker. Nakita ko to dun sa isang teacher na vlogger na chine-change niya yung kanyang traditional blackboard into a whiteboard na pinagsusulatan nila ng mga lessons nila everyday. So naisip ko yung texture nung ginamit niyang sticker or whiteboard sticker is pwedeng gamitin para coveran ko yung ref namin. A short story time, etong ref namin, nabili ko to nung kasagsagan ng pandemic. At nung mga panahon na yon, syempre hindi kayo pwedeng lumabas. At ang hirap-hirap ding bumili ng pagkain na mape-preserve mo ng pangmatagalan. Kasi nga syempre limited yung mga araw na pwede kang lumabas. So, kung hindi kami makakapag-stock ng pagkain namin, magugutom kami. Actually, nung mga panahon na yon, buti na lang talaga naka-work from home ako. At nagkaroon ako ng chance makapag-ipon para makabili kami ng ref na pwede namin paglagyan ng mga pagkain namin while we're in pandemic. Kasi syempre, preparation na rin namin yung ref na yan para sa paglipat namin dito sa bahay noon. Kasi nga, nasa loob kami ng subdivision. Tapos, medyo malayo yung palengke sa amin and ang iniisip ko, kung araw-araw akong mamamalengke, masyado na akong mapapagod from work to palengke. Kaya inisip ko pa rin na meron kaming mapaglagyan ng pagkain for a week. So, tumatakbo na siyang 3 years ngayon. Going 3 years na tong ref namin kasi nga 2020 namin to nung binili. So, dahil din sa pag nagde-defrost ka, may mga umaanong tubig dun sa ilalim. So, yung bandang ilalim na part ng metal nitong ref na to, nagkakaroon na rin siya ng rust stain. So, baka mamaya mag-umpisa na siyang kainin ng kalawang. So, naisip ko rin na itong wallpaper sticker na to or whiteboard sticker na to can prevent yung paglaki ng mga maliliit niyang rust stain. Magiging waterproof na rin siya kapag naglilinis kami, at least nawa-waterproof niya yung pinaka-body ng ref namin. I remember nakakatuwa nung hindi sa nakakatuwa kasi yung mga nagwo-work sa BPO the time ng pandemic, parang nabigyan kami ng chance na makapagpundar ng mga gamit, makapag-ipon. Yan yung pinaka malaking nagawa sa amin ng pandemic. Lungkot nun isipin na maraming kababayan natin or mga tao, not only dito sa bansa natin, kundi sa ibang lugar na rin, marami ang naapektuhan ng pandemic. Kaya naman, thankful ako nun kasi isa ako sa BPO employee na nabigyan ng chance na makasurvive while we're in pandemic season. Pero syempre, noong mga panahon na yun, hindi rin naman lahat ng mga nagwo-work sa BPO ay nabigyan ng chance. At doon naman sa mga nabigyan ng chance, hindi rin naman biro ang magtrabaho ng nasa bahay.
Meron sa amin, nagkakaroon ng problema sa connection, natatamaan ng brownout at kung ano-ano pa. Sa sitwasyon ko naman, part kasi ako ng training team. Hindi literally, hindi talaga sa training team kasi iba yung training sa classroom. Sa akin kasi, kumbaga sa ibang center, they call it A-Bay. So sa telco na pinanggalingan ko, meron kaming phone time para matest yung natutunan nila sa loob ng classroom. Kung meron ba silang mga na-retain na knowledge at kung meron kaming dapat i-work on. Napakahirap nun kasi ilang heads yung hawak namin. Syempre kapag virtual, hindi mo naman sila sabay-sabay mapapakinggan. Hindi rin ganun ka-consistent yung observation mo kung meron nga bang improvement yung mga naging ahente namin at kung meron ba silang kailangan. May mga instances pa na bigla silang nawawala sa linya dahil nga syempre yung mga connection hindi ganun ka-stable. Tapos, minsan nga, kagaya sinabi ko kanina, may mga biglang tinatamaan ng brownout. Napakahirap ng sitwasyon ng class na nahawakan ko noon until muntik na silang ma-dissolve. Not only yung mga reasons na nawawalan kami ng connection, kaya muntik kaming ma-dissolve. Dahil na din, syempre, may mga ginugol ang bawat company at hindi yun nami-meet ng mga trainees namin. Pero syempre, buti na lang talaga napakabait ng company na pasukan namin noon. Binigyan kami ng chance na makapag-continue. Kaso nga lang, kinakailangan namin bumalik sa site. Napakahirap ng desisyon na yun kasi syempre, isasakripisyo namin yung mga kalusugan namin. Nakakatakot kasi baka mamaya pag uwi namin, isa na rin kami sa may mga sakit. Hindi lang din naman kasi mga tao sa office ang pwede naming makasalamuha sa daan. Pwedeng yung mga nakakasakay namin, may dala-dala palang sakit. Yun yung mga bagay na kinakatakot namin nung panahon ng pandemic. Pero syempre, at dahil gustong-gusto naming mabuhay din, gustong-gusto naming masustentuhan yung mga pangangailangan ng mga pamilya namin, kaya kahit takot kami nun bumalik sa site, tinanggap na rin namin bumalik kasi para ma-maintain namin yung trabaho namin. Nakakalungkot lang nun kasi hindi lahat ng mga naging ahente ko virtually nakabalik sa site para i-continue yung training nila. Meron ding hindi nakapasa dun sa mga medicals nila. Yung sinasabi nilang asymptomatic, mga ganun. So, yun yung reason kung bakit hindi sila nakapag-produce ng fit to work certificate para makabalik sila sa trabaho. Pero syempre, at dahil nasa pandemic tayo, hindi tayo dapat mag-dwell ng mga panahon na yon sa mga nakakalungkot na bagay. Kaya ang nagpapa-excite sa akin nun pagbalik sa trabaho is yung mga katrabaho ko rin na kasama ko before pandemic. Dahil nagbabalikan na kami nun sa work para kaming mga estudyante na magpa first day school. Ang saya kasi while pandemic naging libangan natin nun is magpaganda, magkulay ng buhok or whatnot, mag-shopping online. Kaya bago bumalik sa pandemic, bago bumalik ng site from pandemic, well, we're still on pandemic that time, pero bago tayo magbalikan nun or bago kami magbalikan nun, nandyan yung bagong color yung hair namin, tapos glowing yung skin namin kasi mga hindi kami naaarawan. Yung parang meron kaming mga ibabrag sa mga kasama namin. At syempre, not only that, yung moments na kasama mo sila noong bago pa magsimula yung pandemic, yung mga tawanan, kulitan, yun yung nakakamiss. Kaya nung pabalik na kami ng site, pabalik na ako ng site noon, gustong-gusto kong makita yung mga kasama ko, ka-teammates ko, ka-workmates ko, na kasama ko sa kulitan, kasama ko sa tawanan, kasama ko sa gimikan, kainan, at kung ano-ano pa. Siguro nung mga panahon na yun, masasabi ko na blessed din naman ako ni Lord. Isa ako dun sa binigyan niya ng tsansa
na magsimula uli. Binigyan niya ako ng chance na kahit papano mapaayos namin ng konti yung buhay namin. Yun yung panahon na talagang nagpapasalamat talaga ako. Kasi inisip ko rin nun, paano kaya kung nasa bilyaran pa rin ako? Paano kaya kung nagkakashare pa rin ako? Paano kaya kung nandun pa rin ako sa Lebanon noong mga panahon na pumutok yung pandemic? Ano kaya ang magiging sitwasyon namin? Baka kung nandun pa rin ako sa bilyaran, syempre, pandemic, unang-unang mga sinarado nun yung mga restaurant, tsaka yung mga recreational facilities. So sa malamang, isa kami talaga sa mahihirapan. Inisip ko rin nun, paano kung nasa Lebanon pa din ako? Though may trabaho ko, matagal kong hindi makikita yung mga anak ko. Sabik na talaga ako nun makauwi nung bago pa ako magtrabaho sa telco. Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako nun kay Lord kasi nabigyan niya ako ng isang trabaho at isang kumpanya na tutulong para makapagsimula uli kami ng mga anak ko. Hindi naging madali noon ang panahon ng pandemic. Grabe, sobrang nakakapagod, sobrang nakakatakot. Parang yung feeling mo nasa isang horror house ka na may biglang bubulaga sa'yo tapos kakainin ka na lang nang wala kang kalaban-laban. Siyempre, tayo, brighter side pa rin yung tinitignan natin kahit nasa gitna tayo ng pandemya. Ayun na nga, aside dito sa ref na nabili ko para maging lagayan namin ng pagkain nun, binilihan ko rin yung mga anak ko ng TV kasi yung una naming TV, nabasa siya ng ulan kaya hindi na namin siya na nagagamit. So dahil hindi kami lumalabas ng bahay, ayoko naman magstay lang sa phone yung mga bata. Gusto ko yung nakakapanood din sila ng mga magagandang palabas or maging updated sila sa kung anong nangyayari sa labas. So aside din naman sa TV na nabili ko, yung pinaka-favorite ko sa lahat si Violet. Kasi siya yung naging katuwang ko noon pagpasok sa trabaho. Kung wala siya, grabe, napakahirap din. Napakahirap pumasok sa trabaho na mag-aabang ka ng masasakyan. Sobrang wala talagang masasakyan ng mga panahon na yun. Tapos, kung wala namang mga motor, syempre, ang choice mo na lang is mag-taxi. At merong mga taxi driver na grabe, nananaga talaga sila. So ayan na, mga nakshi, salamat sa pakikinig. Natapos ko na yung goal ko. Na-transition ko na siya sa Team Puti at Team Kahoy. At syempre, mga nakshi, kung gusto nyo rin ng ganitong klase ng whiteboard sticker, meron ako nito sa yellow basket ko. Meron na rin pala tong kasamang whiteboard marker. Sana nagustuhan nyo. Hanggang sa susunod. Inay Miggy Vlog. Paalam!